Nagdaos ng kilos protesta ang mga naapektuhan ng demolisyon ng mga bahay sa Agham Road, Quezon City noong nakaraang taon. Sinabi ng mga protester na hindi naging maayos ang kanilang pamumuhay sa lugar na pinaglipatan sa kanila ng National Housing Authority. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Karga-karga ang kanyang 1 taong gulang na anak. 4 na oras diniis ng 25 anyos na si Dang ang init ng araw. Makasama lang sa kilos protesta na isinagawa ng kanyang mga kasamahan mula sa sitio San Roque hanggang dito sa Time Street sa Quezon City. Ang pakay ni Dang, makiisa sa panawagan na huwag silang i-demolish at ilipat sa mga relocation site. Ayaw po kasi mahirap daw po ang buhay doon, malayo ang trabaho. Lalo na po yung mga doon, tubig, ang hirap daw po doon. Nababahala kasi si Dang na matulad siya sa naging kapalaran na mahigit 500 kasamahang nailipat sa relocation site sa Montalban, Rizal. 1 taon na po kami nalilipat doon. Hanggang ngayon wala kaming tubig, wala kaming kuryente, yung bahay yung hindi sa ayos, bitak-bitak yung bahay, tagpi-tagpi yung mga pinto, at saka yung mga panganangako nila sa aming trabaho ay hanggang ngayon hindi pa nila ngayon binibigay sa amin. Ginunita rin ng mga nagkilos protesta ang kanilang kasamahan na namatay sa demolition sa pamamagitan ng maliit na kabaong na kanilang dala. Nasawi ang 60 anyos na si Resty Torres dahil sumunay na langhap na tear gas na magkaroon ng kaguluhan noon habang sinasagawa ang demolition sa mga tahanan. Ayon naman sa National Housing Authority, hindi sila nagkukulang ng pagpapaalala sa mga pamilya at hanggat maaari ay sinisuguro nilang mapayapa ang paglilipat sa mga maapektuhang residente. Dagdag pa ni Attorney Chito Cruz, patuloy ang suporta at akomodasyon ng National Housing Authority sa mga biktima ng mga demolition. Binigyan natin ng pagkakataon silang mamili ng ibang site, no? Para acceptable sa kanila. So, tinitingnan natin ngayon yung mga sinabit nilang mga site. In fact, isang grupo dyan na pili nila sa San Jose del Monte, ginagawa na yung mga bahay nila at malapit na matapos. Mahigit 500 katao ang naapektuhan sa isinagawang demolition sa Agham Road sa Quezon City. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Giit ng mga apektado, mas mahirap ang kanilang mga buhay sa relocation sites. Sagot naman ng National Housing Authority, hindi na nila kailangan mabahala dahil prioridad na kanilang ahensya ngayong taon ang mabigyan sila ng disenteng tahanan at makatulong sa kanilang kabuhayan. Abangan ang kabuuan ng panayam kay Attorney Chito Cruz sa Get It Straight with Daniel Razon pagkatapos ng Ito ang Balita. Joyce Balancio, UNTV News Worldwide.